check natin kung gaano kapal pa ang ice sa ating neighborhood, sa palibot natin, para matiyak natin na hindi na ang lamig, hindi na tataas ang lamig. Kahit medyo manipis naman na. Kahit medyo bumagsak pa yan ng isang oras na snow, hindi na yan ganong kakapal, madali nang mag-melt. So kaya natin chine-check dahil magsisimula na tayo gumawa ng pananim natin. Magagawa na tayo ng seedlings, So ayan, manipis na, okay na. Shout out guys. So ngayon nandito na tayo sa labas, nakakalabas na tayo ng hindi ganong makapalang suot. Ngayon dalawa na lang yung suot ko dahil nagmelt na the spring is just around the corner. Ayan, nagme-melt na yung ice at saka medyo bumabaha na yung lake dahil nagme-melt na itong makakapal na ice. So yun guys, dahil palapit ng spring, nagsimula na rin tayo gumawa ng seedlings. Magpropagate tayo ng mga pananim natin, yung mga gulay, natural, siyempre. Yan ang mga gulay na tatanim natin ay mga Pilipino rin. Gaya ng okra, sitaw, ampalaya, pechay, mayroon akong kangkong at saka mayroon akong mga pampalasa, sibuyas, dahon ng sibuyas at saka yung peppermint at saka yung sangig. Yung paborito ko yun. Naka-ready na yung plant box ko dahil ginawa ko yun nung bago nag-winter. Papanood nyo yung video ng tutorial kung paano gumawa ng plant box doon sa isa kong channel kay Kalikot TV. Video natin na gagawin ay mula sa pagsisimula ng pagtanim natin hanggang sa makapag-harvest tayo, hanggang matapos ang planting season, pagdating na naman ulit ng fall. So medyo mahaba ito na video, dugtong-dugtongin lang natin, parang movie marathon yan. So antabayanan yung mga video natin dyan. I-upload ko naman dito sa channel na ito. So maraming salamat, paki-like lang yung video natin. So ito na yung guys, yung mga gagamitin ko para sa preparation ng paggawa ng seedling. Ito yung mga nabili kong buto. Ayan. Marami ito. Ayan, marami po yan. Meron ditong kangkong. Ayan kangkong. Mayroon sitaw. Ayan, merong kangkong at saka sitaw. Ito sitaw din. Ito ay mint. Mint. Ito ang unique. Ito guys. Itong pizza na ito, in-order ko pa ito sa Pilipinas. 3 linggo ito bago dumating. Pero ito talaga original Philippine na pitsay. Philippine pizza po yan. Ang gusto ko yan kasi malambot, saka madaling iluto, at saka 30 days lang makaka-harvest ka na. Meron akong onion leek, ay yung onion leaves. At saka mayroon akong dito, okra. Yung okra, maliliit ang buto. Malaki lang ng gusto si pizza kasi ito, to na klase. Yung green, na soft green na maliliit. Pero bakit ganito kaliliit? Dahil ito po ay GMO. GMO na yan. Wala akong mabibili na hindi GMO dito. Saka ito, lemon basil. Kung sa amin tawagin to sangig. Lemon basil, ito yung sangig. So, ito naman yung binili ko muna kasi yung iuuna kong ipunla, itong itong mga mahabang buhay gaya ng sitaw at saka ampalaya. Yung ampalaya wala pa dito Nandun sa isang lagay, hindi ko nakuha. At saka yung okra. So, ito muna yung tray na gamitin ko. Mayroon 72 holes. Hindi naman tayo magtatanim ng marami. So, kaya ito lang muna yung binili ko. Maganda ito dahil tatakpan mo lang para hanggang sa tumubo na siya. Ganyan lang. Ayan. Dalawa ito. Nandoon sa laundry room, nilagay ko lang kasi Ganon din naman. Papakita ko lang naman. So, ayan.
At saka ito yung lupa na ano, ilalagay ko dyan. Tapos ilalagay yung buto sa bawat ano. Para kumbaga sulit nga. Hindi yung kagaya sa traditional natin na pagtatanim na ilalagay lang diretso sa lupa. So hindi tayo sure kung mabubuhay yun o hindi. Iba na yung tumubo mo, pinatubo mo na, yung tumubo, yun ilalagay doon para sure talaga tayo na tutubo. So yun. Antabayan nyo yung video nito dahil mahaba to. Kumbaga sa movie, parang ano ito. Parang movie marathon ito guys. By episode by episode. So, monitor natin mula sa pagtanim hanggang sa ma-harvest natin, no? So, dito lang ito sa channel ko. Yung paggawa ko ng plant box, wala akong video dito. Nandun yung sa isa kong channel, sa Kay Kalikot TV. Bisitahin nyo lang, nandun yung link. Ang tutorial yung kung paano gawin, paano gumawa. Precise yung size ng ano ng pagputol para hindi wala sayang at saka yung laki ng ano ng laki ng box para pag-cut talaga walang masayang ano kasi lahat ng bagay binili hindi naman pwede mayroong mga masayang na mas pira-piraso yun ay talagang precise yun na ano na ang laki so yun lalagay ang iuna ko yung pitsay hindi ko muna ano ngayon, hindi ko muna itatanim ngayon dahil mabilis yung tumubo ano. In 1 week, pwede na siya tanggalin. Tutubo na agad, pwede na tanggalin, i-transplant kasi 1 buwan lang yun hanggang sa ma-harvest. Mabilis yun. So hindi mo na ngayon dahil hindi pa unpredictable pa ngayon, baka may biglang bumagsak pa yung snow ano, mabubulok lang. Tutubo siya pero sayang din, mabubulok din lang. So doon na tayo sa perfect time, yung hindi na talaga babalik yung snow. Kahit pa naman sabihin natin na medyo lalamig-lamig na kaunti, tolerant naman yung pitsay sa ganung panahon. Kasi nga, ang pitsay ay design yan sa mga upland, sa mga matatas na elevation na lugar, kagaya ng bundok, kaya malamig talaga yun. So, yun. Sa mga hindi pa natin subscriber dyan, paki-subscribe lang kasi sinasabi ng algorithm yung mga nanonood ng video ko ay kakaunti lang ang subscriber ang kakaunti lang subscriber na nanonood maraming nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin kaya paki-subscribe naman at paki-like lang yung video natin so maraming salamat po so yun ang tabayanan ang aking backyard plant box farming activity. So yun lang. Bye-bye.